Total, pinapaligaya mo rin naman ako eh. Huwag na kaya natin to ituloy. Kinakabahan ako eh. Kailangan mo din tumikim ng ibang putahe. May alam akong mas tagong lugar. Sumama ka sa akin. Huwag kang matakot. Dito ako patagong dinadala ng asawa ko noon. Sa isang tahimik na baryo ating kilalanin si Marie na kung saan sa kanya halos bumibili ng mga kagamitan ang kanyang mga kabaryo. Si Marie rin ang nagpatupad na tinatawag nila na paluwagan at mula Lunes hanggang Friday ay maniningil ito sa bawat isa ng 20 pesos, at sa tuwing Sabado naman ay mayroon isa sa kanila ang kokobra ng kabuuang 1,000. Subalit pwedeng pumili ang mga kababaihan na sasahod na kung gusto ba nila ng 1,000 or sarap na ibibigay naman sa kanila ng nag-iisang lalaki sa kanilang baryo. Ang dahilan na kung bakit ganoon kadesperado ang mga babae sa sarap ay sa dahilan na ang kanilang mga asawa ay buwanan lamang kung umuwi dahil mayroon silang trabaho sa syudad. Kaya halos lahat ng mga kababaihan sa baryo ni Marie ay kulang na kulang sa dilig ng kanilang mga asawa. Nagtungo naman si Marie sa tinatawag niyang tatay at madalas niya itong abutan ng tulong dahil minsan na siya nitong niligtas, subalit sa mga oras na iyon ay doon na rin makikilala ni Marie ang lalaking si Hector na siyang natagpuan lamang ni tatay sa gitna ng kabundukan at walang malay. Kaya nang makita ni Marie ang magandang katawan at gandang lalaki ni Hector, naisip nito na bigyan niya raw ng trabaho. Ngunit paliwanag ni tatay na wala daw maalala si Hector simula nang matagpuan niya ito sa kabundukan ng walang malay. Sinabi naman ni Marie na pwede raw nilang pagkakitaan si Hector sa pamamagitan ng gagawin niya raw itong tagabigay ligaya sa mga kababaihan sa baryo nila na madalas na nakukulangan sa dilig. Kapalit noon ng 1,000 na kanilang kikitain kada isang babae ay maghahati sila sa bawat porsyento. Bagaman hindi pumayag si tatay sa gustong iyon ni Marie, ngunit sa kasamaang palad ay bigla namang aatakihin ng sakit si tatay. Kaya sa nangyaring iyon napagpasyahan ni Marie na sabihin na rin kay Hector na kung anong trabaho nga ang ibibigay niya dito. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Hector sa dahilang malaki na rin ang utang na loob nito kay tatay. Subalit sambit ni Hector na kung paano niya raw ba mapapaligaya ang mga babae sa lugar nila. Kaya naisip ni Marie na turuan na lang ito sa pamamagitan ng sila munang dalawa ang gumawa. Nakikita mo tong palad ko, parang yan ang labi mo at labi ko. Hector. Matapos ng ligaya agad naman itong sinabi ni Marie sa mga babae at pinakita pa ang video, kaya mabilis niyang nakumbinsi ang mga kababaihan doon. Ngunit napag-usapan naman nila ang babaeng si Julia na inuwian naman raw ng asawa, bakit mukhang hindi ito masaya. Pabiro pa nilang sabi na baka raw nabitin na naman sa bakbakan nilang mag-asawa kaya malungkot ito. Kaya naisip ni Marie na sabihin na rin kay Julia ang tungkol sa paluwagan nila na siyang mamimili nga sila sa 1,000 sahod at ligaya na magmumula kay Hector. Sa una ay tila nagdadalawang isip pa si Julia dahil alam niyang mali at mayroon na siyang asawa. Subalit pumayag na rin ito sa dahilang hindi na nga rin ito napapaligaya ng kanyang asawa pagdating sa kama. Pag-uwi ni Julia, muli naman itong naalala ang sinabi ni Marie tungkol kay Hector. Kaya sumunod na araw matapos makaisang muli ni Marie kay Hector at doon na rin magaganap ang unang pagtataksil ni Julia mula sa kanyang asawa. Bagaman kabado pa si Julia sa gagawin niya, ngunit tumuloy na rin ito dahil naroon na rin naman ito. Kaya sa mga pagkakataon na iyon pinaranas na ni Hector kay Julia ang ligaya na matagal na nitong hindi natitikman sa asawa nitong maliit ang sandata. Pasensya ka na, Julia. Kung ito lang ang trabaho ko. Ano ka ba? Hindi kita huhusgahan. Aaminin ko sa'yo na sa halos 2 taon naming pagsasama ng mister ko, iba ka magromansa. Para akong napupunta sa langit. Para akong mamamatay sa sarap. Ngayon, nakatikim ka na ng masarap na luto ng Diyos. Subalit mabilis na nahumaling si Julia kay Hector, kaya sinabihan niya ito na huwag na raw silang umalis ng bundok at tumakas na lang. Sambit naman ni Hector na huwag daw silang magmadali at pag-isipang mabuti ang gagawin. Bukod pa roon, lubusin na lang daw muna nila ang pagsasama nila ngayon at kinabukasan na magdesisyon. Subalit ang hindi alam ng dalawa na mayroon na palang nagaganap na kaguluhan sa lugar nila dahil sa mga ginawa ni Marie. Nalaman na rin kasi ng mga asawa ng kababaihan doon na kung anong klaseng paluwagan ang pinasimuno ni Marie. Bagaman lahat sila ay nagtaksil, ngunit ang tanging sinisisi lang nila ay si Marie. Kaya binalaan ni Marie ang lahat na ikakalat niya raw ang listahan nila at video kapag siya lang ang makukulong.
Biglang dumating naman doon si Julia na may kasamang sundalo, sinabihan nito ang lahat na hindi lang dapat si Marie ang sisihin dahil nagkasala rin silang lahat, subalit ipapakita dito na sa muling paggising ni Hector at nauntog ito sa punong kahoy kaya tila bumalik na ang alaala nito. Ngunit iyon na rin pala ang huling beses na makikita ni Julia si Hector dahil naglaho ito na parang bula. Tuluyan naman na rin kinuha ng sundalo si Marie upang magbayad sa kasalanan nitong nagawa, bagaman tinanggap pa si Julia ng kanyang asawa ngunit tila nanlamig na ito sa kanya, matapos noon tuloy pa rin ang buhay ng mga kababaihan sa baryo na para bang walang nangyari. Sa kasamaang palad pumanaw na rin ang tinuturing na tatay ni Marie at nagsabi ito na doon raw siya ililibing sa lupa niya katabi ng kanyang anak, kung gaano kabilis ang pagdating ni Hector sa baryo ay ganoon rin kabilis itong naglaho. Natagpuan na po ang paring misyonerong nawala. Subalit muling nagpatuloy ang inumpisahang paluwagan ni Marie at kumalat pa ito hanggang bayan. Ikaw ba kapatid, gusto mo rin bang sumali sa paluwagan ni Marie? Ano ang iyong pipiliin? Sahod ba or sarap?